Diyos yan. Wala. Recording in progress. So, yun na, nilakad na nilakad. Ang ano na lang, sabi ko, sir, may tutulong ko na lang sa inyo yung lalapit ako sa PCSO. Binigyan ako ng cheque, 30 mil. Yun lang na ibigay ko. So, napakabuti ng Panginoon dahil kahit 5, di ako gumastos. Nasa ospital ako noon, ang pitaka ko puno. Sa totoo lang, din sa pagmamayabang, ang pitaka ko puno. Ang mga anak ko galing doon sa Manila, gastos ko lahat yun. Kasi wala silang trabaho na, nandun doon sila mahigit 2 buwan kami doon. Pero hindi nawalan ang pitaka ko. Sa totoo lang, yan ang kabutihan ng Panginoon na ang ginagawa ko lang noon, wala akong ginawa, kundi pagka may sinasabi sa akin na ganito, gano'n, kailangan na ganito. Uupo lang ako sa isang tabi, iiyak ako. Panginoon, alam mo na wala akong kakayanan. Ikaw ang mayroong kakayanan. Kaya ang lahat ng ito, sa iyo ko inaasa. Kaya yun, kailangan lang sa atin, pagdating sa ganyan, sa ating mga tao hindi talaga maiwasan pagdating ng mga ganyan, mga problema, nawawala yung focus natin sa Panginoon. Nakakalimot tayo kasi nakatutok tayo doon sa problema. Pero hindi pala ganun. Kailangan, mayroon mang problema, kailangan nakatutok pa rin tayo sa Panginoon kasi doon tayo kukuha ng lakas. Doon tayo kukuha ng, kumbaga, pag-asa sa Kanya. Kaya kailangan, yun ang natutunan ko na kailangan, kag may problema ka o may pinagdadaanan ka, lalo kang dumikit, lalo kang sumiksik sa Panginoon. Yun lamang po. Salamat sa Diyos. Salamat po sa pagpapaunlak ng pagpapala ng Panginoon sa buhay nila Nanay Milet. Praise the Lord. Yun talaga yung mga climax, no? Yung mga ganung klaseng moment na parang impossible pero pang movies ang datingan. Pero nadaanan, no? Paano nangyari yun? Natugunan, natapos. Kaya, hallelujah. So, sa ating magpatuloy, meron pa ba? For the last time ng call natin? Bago tayo dumating. So, wala na po. Si Nonoy, baka nangangati yan, ayaw lang. Sige, mamaya na siya pag sa offering, tsaka yan magsishare. 1 minute. Tayo manalangin. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Ama, sa aming pagmuni-muni sa iyong salita, salamat po na may panibago kaming lakas, may panibagong sigla, may panibagong pagdagdag ng aming pananampalataya at pagkaliwanagan sa aming mga buhay. Walang imposible sa inyo, Panginoon. Walang mahirap para sa inyo, Ama. Kaya nga sabi nga, kung kami may malaking dinadalang kabigatan, ikaw, Panginoong Jesus, dinala mo sa balikat mo ang kasalanan ng buong mundo. Kaya sisiw lang to, napakatiting lang to, Panginoon. Sa bawat problema ng bawat mananampalataya, katiting lang to sa ginawa mo at in-overcome mo na tagumpay. Thank you, Jesus. In Jesus' name, amen. Amen. Praise the Lord. So, tayo dumako sa salita ng Panginoon. Punta tayo sa Corinto. 1 Corinthians, 1 Corinto 15. So, ito yung this is the very core of our faith. No? At kanina nakikinig ako doon sa TLV, pinag-usapan ng mga Jewish yung resurrection. Sabi niya, yung salitang mismong resurrection, wala yon sa Old Testament, sa Tanakh. Pero yung konsepto na yun, ng rising from the dead, meron silang ini-expect. At kasama yon sa kanilang batas. No? Sabi nila, pagka yung isang babae na byuda, yung lalaking asawa nun, yung kapatid nun, ng lalaking asawa niya, sasaluhin siya. Yeah. Kaya there was a time nung si Jesus na yung kausap nila, Lord, di ba sa batas natin, ganito ang gagawin. Pag kayong babae na to, na byuda, magiging asawa siya, sasaluhin siya ng kapatid.
Tapos, pag namatay na naman yon, sasaluhin siya na naman ng sumunod na kapatid, pangasawa niya. Napangasawa na niya ata yung 7 magkakapatid. Kaya ang tanong nila kay Jesus, sa resurrection, yung sa pagkabuhay na muli, kanino siya mapupunta? Lahat yun napangasawa niya. Di ba? Kaya sabi ni Jesus, ay, nagkakamali kayo ng pangunawa sa salita ng Diyos. Sa pag-resurrection na, para na tayong mga anghel doon, hindi na tayo relationship, kundi magkakapatid na tayo, isang pamilya na lang na magkakapatid. So, you are wrong, sabi niya gano'n. You are mistaken. You do not understand the scripture. Kasi nga sila, talagang iniisip nila yung sitwasyon sa mundo, ayun din ang sitwasyon sa kalangitan, which is ibang-iba naman talaga. No? Kaya nga kung kayo nasa Panginoon at nandun na kayo sa verge of death o nasa deathbed kayo, di magsaya na lang kayo. Kasi makikita nyo na yung Creator nyo. Makikita nyo na yung Savior nyo. Minsan, nakakaiyak, nakakalungkot kasi mahihiwalay kayo, pero temporarily lang sa mga minamahal nyo sa buhay. Yun naman talaga, tayo kasi para tayong merong, ewan ko, kung anong emotion nilagay ng Panginoon sa natin. Na pagka clingy tayo eh. Pag naging kaibigan mo na isang tao, nakasama mo na siya araw-araw, tapos biglang mahihiwalay. Parang ang hirap bumitaw, di ba? Ang sakit-sakit sa damdamin. Yung nga nagpaalam yung boss namin, nakita ko, naging close pala sila sa mga batang empleyado, no? Kasi konti na lang kami matatanda doon eh. So siya, nauna sa akin ng March siya. Ako, October, susunod na ako. Di nung nagbabalot na siya ng ganyan, aalis na siya, the last moment. Tapos, alam mo yung mga kaopisina namin, mga mas bata, nag-gather dun sa harap ng office niya. Pag gano'n niya, ay, sabi niya, iyakin niyo naman ako. Di iyakan na. Sabi ko, ba't gano'n, no? Nandun pa din yung moment. Pero although nag-usap kami, na after, kasi mag-abroad kagad siya, the first day na kinabukasan, mag-abroad siya. Attend siya ng kasal pamangkin niya. 24 days bago siya bumalik, sabi namin, mamasyal pa kami sa Alibihaban. Alam niyo yung Alibihaban? Protected area yun under ng DNR Calabarzon. Gusto namin mapuntahan kasi napakaganda ng lugar na iyon. Grabe. Pagka yung mga nag-i-Instagram doon, yung mga nag-ano doon, yung Alibihaban, kita mo ang ganda, kakaiba yun. Kung gusto niyo pumunta doon, magpapaalam lang kayo sa paso namin, yung Protected Area Supervisory Officer. Kailangan kasi yun eh. Pag wala, bawal kayong pumunta doon, ha? So, anyway, si Jesus nung aalis siya, talagang umiiyak din yung mga disciples niya sa mga follower niya. Kaya sabi niya, huwag kayong malulungkot. Sabi niya gano'n. Kasi, una, hindi ko kayo iiwanan, orphan, hindi kayo iiwanan na walang kasama. Ipapadala namin yung Holy Spirit. Yan. So, in essence, in the presence of the Holy Spirit, kasama natin si Kristo. Hello? Kasama natin si Kristo. Hindi nga lang siya physical. Pero kung physical, pag physical, nahihiwalay nga siya pag physical, di ba? Limited siya bilang human being noong time na yon. Pero dahil bumalik siya sa dati niyang anyo na spirit and God, hindi na siya nahihiwalay sa atin through the person of the Holy Spirit, and that is better. Ano sa palagay niyo? Di ba better yon? Di ba? Nasa si Jesus sa buhay ninyo. Where is Jesus Christ right now in your life? Andito siya sa atin. Jesus is in me. Jesus is in you. Yan. Yan ang kagandahan diyan. Kaya maganda rin na pinadala niya yung Holy Spirit. Kasi kung hindi, walang connection. Wala tayong connection sa Diyos, di ba? Laging putol. Pero yung Holy Spirit, sabi nga, the Spirit of God speaks with our spirit. Yan. Doon pala siya nag-uusap. Kaya minsan, hindi natin alam kung anong prayer natin. Pero nakaka-relate tayo. Kasi yung Spiritong binuhay ng Diyos sa atin, mula tayo magkaroon ng pananampalataya sa Kanya, kay Jesus, nabuhay yon at nagkaroon ng connection. Pag ang isang tao, hanggat di pa nagkakaroon ng ganong experience, hiwalay po siya sa Diyos. Sa isip ng Diyos, patay pa siya. Kaya kung iisipin nyo, paano nangyari yon? Di ba, nung create ni Lord si Adan, body lang yan.
may soul pero wala pang spirit. Ang ginawa ng Diyos, hiningahan siya sa ilong at nabuhay siya. Living soul, naging living soul siya. Kaya nung mag-asala naman sila, yung hininga na yon, kinuha yon ng Panginoon. Pero nung mag-resurrect siya, habilin siya sa mga disciples, hiningahan niya ang mga disciples niya, doon sila na born again. Kaya sabi niya, minsan kahit anong explanation ni Jesus, hindi nila pinaniniwalaan, hindi nagsisink in nun, kasi wala pa nga yung Holy Spirit na nagtuturo at saka nagpapaliwanag. Pero nung sabi niya, okay, ganito ang mangyari, kailangan mag-suffer ako, kailangan kung ano-ano ma-experience ko, tapos mamamatay ako. Pero mabubuhay ulit ako. I shall be raised on the third day. Tapos, and then, sabi niya, receive the Holy Spirit. Makikita niyo sa account ng John. Receive the Holy Spirit. Hiningahan niya ngayon yung mga disciples. Doon nagsimula na maging iba ang mga disipulo. Nag-iba sila. Pero meron pa, sabi niya, pero may hihintayin pa kayo. And that is the coming of the Holy Spirit, the empowerment of the Holy Spirit. The coming of the power from on high. So, kaya tayo, naniniwala tayo sa dalawang stage na yon. Iba yung pagiging born again, iba naman yung pag-empower ng God sa atin through the Holy Spirit also. So, yan po yung mga trabaho ng banal na Espiritu na nakatalaga sa Kanya. No? Una, tayo ipanganak sa Espiritu, tapos unti-unti niya tayong i-sanctify. No? Unti-unti niya tayong binabago niya tayo araw-araw habang tayo sa Kanya, nakikipag-commune tayo sa Kanya. And then after that, ay doon na sa huli, glorification na yan. I-glorify tayo with Jesus Christ in heaven. I would like always to teach this, pero doon muna tayo sa resurrection. Ay, ipindutin mga bugi yung word. Praise the Lord. So doon tayo, ang muling pagkabuhay ni Kristo. At ito naman talaga ang meaning, Mga kapatid, ngayon ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo, iyan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Naligtas kayo sa magitan nito kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Dahil kung hindi, walang kabuluhan ang inyong pananampalataya, sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang katuruan na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan sa sinasabi sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan. At siya'y nagpakita kay Pedro at saka sa 12, pagkatapos nagpakita siya sa mahigit na 12 kapatid na nagkatipon, marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon. Ay, noong time na sinusulat niya, pero ngayon, siyempre hindi na. Subalit, patay na ang ilan at nakita rin siya ni Santiago at ng lahat ng mga apostol. Sa kahuli-hulihay, nagpakita rin siya sa akin, si Pablo nagsasalita, kahit na ako'y tulad ng isang batang ipinanganak ng di kapanahunan, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol. Hindi nga ako karapat-dapat tawaging isang apostol sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging isang apostol at hindi naman nawalan ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Katunayan, nasa na ba ako? Nagpagal ako ng higit kaysa sino man sa kanila. Subalit hindi ito dahil sa sarili kong kakayahan, kundi dahil sa kagandahang loob ng Diyos na nasa akin. Kaya't maging ako o sila, ito ang pinapangaral namin. At ito ang pinaniwalaan ninyo. Praise the name of the Lord. Ito napakagandang aral, no?
At kung hindi nabuhay na muli, sabi nga dito, ngayon, kung ipinapangaral naming si Kristo'y muling nabuhay, bakit sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Kung totoo yan, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo at kung si Kristo hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kung ganoon, lilitaw na kami mga sinungaling na saksi ng Diyos dahil pinatotohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo, ngunit hindi naman pala. Kung talagang walang muling pagkabuhay ng mga patay. Kung hindi muling binuhay ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa nalilinis sa inyong mga kasalanan. At walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan. Lilitaw pa na ang lahat ng namatay na sumasampalataya kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ngayon si Kristo'y muling binuhay. Ito'y katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kaya po tayo, pag tayo namamatayan, isa lang isipin nyo, kung siya ay nasa Panginoon, magkikita ulit kayo nun. Kung pareho naman kayong wala sa Panginoon, magkikita rin kayo sa kabilang side. Pero kung pareho kayo nasa Panginoon, magkikita ulit kayo doon naman sa kalangitan. So, ibig sabihin, this life is not our final life. Meron tayong afterlife. And that is the resurrected life. Tayo po, naniniwala pa rin tayo doon sa present and future. Yung resurrection life natin, ito yon bilang born again. At pag tayo namatay physically at nag-resurrect tayo, yun na yung the final, the culmination ng resurrected life. Sa piling ng Diyos. Ang tawag doon, glorified body. Yan. So, yung glorified body po, di na yung tinitigyawat. Makinis yun, makinis. So, nasa na tayo? Ngunit ngayon si Kristo'y muling binuhay, ito'y katibayan na muling bubuhay ng mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa magitan ng isang tao, gayon din naman dumating ang muling pagkabuhay sa magitan din ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Kailangan pa ba akong mangaral? Di na, no? Kasi sa pagbabasa lang natin ng salita ng Diyos, naiintindihan nyo na. Tagalog na yun, ha? Anong gusto nyo? Ilocano, Bisaya, English, o anong language? No? Si Kristo ang pinakauna sa lahat, pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. Malinaw yun, ano? Unang binuhay na muli ng Diyos, si Kristo. At pagkatapos, tayo ang susunod pagdating niya. Praise the Lord. Sabi niya, sa panahon ng pagparito niya. Madaming naniniwala na si Jesus, hindi na siya babalik sa mundo eh. Meron mga Kristiyanong hindi naniniwala doon na siya babalik at mag-establish siya ng kanyang bagong Jerusalem at saka ng kingdom. Yun, the whole earth and the whole world will be under His kingship. Siya lang ang hari doon. Walang iba. Kaya yun yung sinasabi nila, every knee shall bow and every tongue confess that Jesus is Lord. Doon lang yun mangyayari. Kasi ngayon hindi naman yun, di ba? And when the time comes na si Jesus bumaba na, kasama tayong mga na-rapture, dyan sa Jerusalem, yung kukunin niya sa kay Antikristo yung yung paghahari doon sa Jerusalem. Kasi yung Antichrist, mapagkakamalan niyan na siya yung Kristo na bumaba ulit. Pero hindi siya yon. Siya yon during the tribulation time. Kaya pag hindi ka nagpatatak sa pagsamba sa Kanya, hindi ka makakakain. Pero pwede kang mamuhay na bilang rebelde.
Doon ka pwede maging rebelde. Yun lang yung kauna-unahan sasabihin ko sa inyo at kakatangi-tanging sasabihin ko na yun yung time na pwede kang magrebelde. Kasi hindi yun ang tunay na Mesiya o Mesaya, Yeshua. Hindi yun ang tunay na Kristo. No? Kaya pwede kang magrebelde. Pero kapalit nun, pero no, sabi nga ni Jesus, matakot ka, huwag mo katakutan yung taong kayang pumatay ng katawan mo, pero di naman kayang pumatay ng kaluluwa mo. Pag namatay ka, instantly, pagdilat mo si Jesus na yung kaharap mo. Di ba masaya? Kaya lang, minsan takot tayo sa pain. Ako, takot din ako sa pain. Minsan, pagka pupunta ako sa ospital, ang iniisip ko pala, ano yung haharapin ko doon, di ba? Kaya kagabi, sabi sa akin ng doktora, sabi niya, Nanay, kailangan ko na kayong i-admit. Kasi biro nyo, mula kanina pang madaling araw hanggang ngayon, naka-15 na kayo na pag-diskurso. Tinitingnan niya ako, pero malakas pa naman ako, di ba? Sabi niya, magbilang kayo ng maigi. Inisip pa, hindi tama yung bilang ko. Kasi talagang pag nagganon ka, bibilangan ka yun eh. Sabi niya, kung sa bata, kahit 2 beses pa lang, kailangan confine. Sa matanda pa, sabi niya. Kasi nga nakita niya, edad ko, 64. Tinitingnan niya ako, ano po, i-admit ko kayo. Ay, hindi po, kasi may gawain kami bukas eh. O, sige po, pirma na lang kayo ng waiver. O, di nagpirma akong waiver, di umuwi ako. Kanina po talagang hinang-hina ako, tsaka kagabi. Pagbangon ko, pagka konting almusal ko, nag-ano pa rin ako, nag-discuss pa rin ako, diarrhea pa rin ako. Pero ngayon, hindi ko alam bakit hindi ko nararamdaman na mahina ako. Kanina, bago pa ako umakyat, kaya huling baba ako, nag-ano muna ako, tapos akit ako. Although, uminom na kasi ako ng Orisol. May paraan si Lord, di ba? Sabi nga nanay, gusto nila malaman, paano nangyari na walang ginastos si nanay sa anak niya. O yun, nakita natin, narinig natin, may paraan ng Panginoon. Magtiyaga lang tayo manalangin at matyaga na rin papakita sa atin yung unti-unting mga kaparaanan para sa atin. Pero God is good, dahil hindi naman tumakbo yung nakabangga sa kanya. God bless him. Okay, sabi dito, at darating ang wakas kapag naibigay na ni Kristo ang kaharian sa Diyos Ama, pagkatapos niyang malupig ang lahat ng paghahari, pamahalaan at kapangyarihan, sapagkat si Kristo ay dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. So dito, nakita natin yung second coming niya. Diba? Talagang darating. Ay, sorry Magano ka nga dyan ng gateway. Ay, di, wag na. Wag na, baka ma-torture pa yung ano natin na naman, yung ating presentation. At kahuli-hulihang kaaway na kanyang lulupigin ay ang kamatayan. Kaya hindi na natin matatakot ng kamatayan. Hindi na tayo pwedeng takutin ng kamatayan. Sabi dito, ganito ang sinasabi ng kasulatan. Ang lahat ng bagay ay lubusang ipinailalim ng Diyos sa kanyang kapangyarihan. Ngunit sa salitang lahat ng bagay, maliwanag na hindi kasama rito ang Diyos na siyang naglagay sa lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. At kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman ang papailalim sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, lubusang maghahari ang Diyos sa lahat. So, kita natin na magkakaroon talaga ng kingdom of Jesus Christ. No? Hindi po yung kingdom na nasa Mount Apo, kundi yung mismong kingdom ni Jesus. Kung saan physically si Jesus, siya yung nakaupo sa trono. Alam niyo po ang konsepto nito, naisip ko. Kasi naudlot yung konsepto niya ng kingdom living sa panahon ni Eva at Adan dahil sa pagkakasala nila. Nagkasala sila dahil nagkasala sila, naisumpa sila, nag-break sila ng kanilang relationship. Pinalayas niya sa paradise, yung dalawa. Sabi niya, ikaw, bago ka kumain, maghihirap ka muna, sabi niya kay Adan. At si Eva naman, sa panganganak mo, maghihirap ka din. Yun yung kaparusahan.
Pero ang pinaka-ultimate parusa dyan, yung separation ng tao sa Diyos. Ang tawag doon sa Biblia, kamatayan. Ang separation of man from God. So, namatay siya spiritually. Dahil sa kasalanan, patay tayo. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, tayo'y nabuhay. Muli. Praise the Lord. So, saan na tayo? Kung hindi gayon, ano ang halaga ng pagpapabautismo ng mga tao para sa mga patay? Kung talagang hindi bubuhayin, saan na ba? Tama ba yun? Okay. At bakit pa kami nalalagay sa panganib sa lahat ng oras? Walang araw na di ako nabibingit sa kamatayan, mga kapatid. Sinasabi ko ito sapagkat ikinararangal ko kayo alang-alang kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Kung ang pakikipaglaban ko sa mababangis na kaaway sa Efeso ay para sa tao lamang, ano ang mapapala ko kung hindi rin lamang bubuhayin muli ang mga patay? Mabuti pa'y sundin na lang natin ang kasabihang ito, kumain tayo at uminom sapagkat bukas tayo ay mamamatay. Ganun pala yun, no? Kung walang hope of resurrection, ganito na lang daw dapat attitude natin. Mag-enjoy, kumain, uminom, kasi bukas mamatay naman din. Pero hindi, sabi niya, huwag kayong paloloko. Ang masasamang kasama ay nakakasira ng magagandang ugali. Magpakatino kayo at talikuran ang pagkakasala. Ang iba sa inyo ay hindi kilala ang Diyos. Sinasabi ko ito upang mapahiya kayo. Subalit may magtatanong, paano bubuhayin muli ang mga patay? Ano ang magiging uri ng katawan nila? Hangal. Hindi mabubuhay ang binhing itinanim hanggat hindi iyon namamatay. At ang itinatanim ay hindi halamang malaki na, kundi binhi, tulad ng butil ng trigo o ng ibang binhi. Ang Diyos ang nagbibigay ng katawan sa binhing iyon ayon sa kanyang kagustuhan. Bawat binhi binigyan niya ng angkop na katawan. At hindi pare-pareho ang laman ng mga nilikhang may buhay. Iba ang laman ng tao, iba ang laman ng hayop. Iba ang sa mga ibon at iba ang sa mga isda. May mga katawang panlangit at mayroon namang panlupa. Iba ang kagandahang panlupa at iba ang kagandahang panlangit. Iba ang liwanag ng araw, iba naman ang liwanag ng buwan. At iba rin ang liwanag ng mga bituin, sapagkat maging ang mga bituin ay magkakaiba ang liwanag. Gayon din, sa muling pagkabuhay, ito na, ang katawang inilibing ay mabubulok. Ngunit di mabubulok kailanman ang katawang muling binuhay. Yan. Ito maganda. Sa resurrection body natin, perfect yun. Hindi na yung magkakasakit. Meron pa nga naipatotoo si Joven, dapat marinig pa natin yung sa susunod naman, pag nandyan siya. Kaya lang sana nahuli yung Zoom natin, hindi na-record yung patotoo ni Nanay Milet. Nasabi niya, nung napunta siya doon sa langit, iba yung feeling niya. Wala yung kabigatan. Parang walang kapaguran ba yung tawag? Sabi mo doon? Ano ba yung term mo? Parang hangin na magaan. Nasa espiritu kasi siya. Diba? Walang pain, walang worries. Kaya nga sabi natin noon, nung kasama natin yung pinakabatang naging preacher natin, si Roderick. Sana makakita ko ulit yun. Gusto kong ma-invita ulit siya sa atin. Preacher na siya at 17 years old. Pero there was a time nung medyo lumaki na siya, nagbinata na siya, namatay siya. Nung namatay siya, nakita niya, iniiyakan na siya nung kamag-anak niya. Pero siya nandiyan lang sa ere yan. Sabi niya, uy, andun ako, ba't iniiyakan nila ako? Anong meron? Pero yun ang feeling niya. Feeling niya, wala yung pain. Wala yung sakit. Kaya nung parang hinihila ulit yung kaluluwa niya, pabalik sa ano niya, sa katawan niya, parang gusto niyang kumapit saan, pero hindi siya makakapit. Bumalik ulit siya doon, kaya nabuhay siya ulit. Yan yung mga patotoo, mga testimony na talagang pinaranas ng Panginoon sa atin. So, iba talaga yung pagkabuhay na muli. No? Sabi dito, inilibing na ang katawang panlupa, muling mabubuhay bilang katawang panlangit. Kung may katawang panlupa, mayroon din katawang
panlangit. Kung may katawang, ganito ang sinasabi sa kasulatan, ang unang tao, si Adan, ay nilikhang binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. Praise the name of the Lord. No? Totoo po na may pagkabuhay na huli. At sabi nga, unang binuhay, bilang naging panganay si Jesus, doon sa konsepto na yon, siya yung naging panganay. Firstborn among the sa resurrection life. Kaya siya yung naging firstborn. Siya yung panganay. Susunod na yung mga follower niya and believer niya. At doon sa mga nabasa natin, ito yung kanyang na-accomplish. Ay, baba mo nga, Bugi. Yan. Sige, doon sa unang-una, yung kanina pa nila pinagmamasdan. Ayan. Di ba? Ano yung kahalagahan ng pagkabuhay ng muli ni Kristo? Ipinahayag na siya ay Diyos. No? Yung isang bagay na hindi mapaniwalaan ng mga iglesia ni Manalo. Well, ano yan? Na si Kristo ay Diyos. Gusto niyang tuligsain kayo ng mga kababayan natin na iglesia. Kantahin niyan sa harapan niya. Siya ay Diyos, siya ay Diyos, siya'y nabuhay na muli, at siya ay Diyos. Ang lahat ay luluhod, lahat ay magsasabi na si Jesus ay Diyos. Biro mo yun? Baka gusto niyong masampal, mabato, masakal. Anong Diyos? Sabi niya, kabalintunaan yan. Isa yung kabalintunaan. Ano ang Tagalog? Ano ba yan? Isang kasinungalingan. Oo, something hateful to God. No? Susakalin ka talaga. Alam mo, napatunayan ko yan kasi nagkaroon tayo ng kasama dito na sa iglesia. Sabi ko, ayaw mo bang maborn again? Tanggapin mo lang si Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas. At bilang Diyos. Alam niya, sabi niya, para ko namang tinakwil ang Diyos. Siguro, iba yung feeling niya. Ang feeling niya, pag tinanggap niya si Kristo bilang Diyos, itinakwil niya ang Diyos, Ama. Kasi sila, sa Ama lang sila nakatingin. Pag binasa nila dito, diba, sabi dito, ibabalik ng anak sa Ama, ang dating yung meron silang ibang personality Tatlo sila Kaya kung sabihin nila, tatlo ang Diyos nyo, oo, ako. Pero magkaisa lang sila. Pinag-isa at magkaisa. Parang mag-asawa yan Sa batas, pag mag-asawa kayo, legally, one person lang kayo. At sa Bible, ganun din. Kaya sabi niya, sino man nakapag-asawa, hindi na pwedeng paghiwalihin pa. Kaya bago kayo magpakasal, magbilang muna kayo ng 100 o 1,000. Ito na ba? Ito na ba? Lord, ito na ba? Ito na ba? Ang gusto yung makasama ko habang buhay? Kasi kung hindi ganon, pagdating doon tapos nagkaalaman na kayo ng mga uga-ugali nyo, tapos hindi pala talaga kayo magkakasundo, mahirap na kayo maghiwalay at makalakad sa kalooban ng Panginoon. Hirap yun. No? Mahirap yun. It will be talagang a consequence to face habang nabubuhay. Pero God is good. May kapatawaran naman, siyempre. Kaya lang, may konsekwensya. Alam niyo yung ibig sabihin ng konsekwensya? Consequence? So, sabi dito, ang katuwang panlupa katulad ng nagmula sa lupa. Ang katuwang panglangit ay katulad ng nagmula sa langit. So, dahil na kulang sa letter C, dahil nabuhay na muli si Jesus, napatunayan na siya ay Diyos. Kaya sabi niya, binigay ko, walang nag-utos sa akin, naibigay ko yung sarili ko. Ako mismo kusa nagbigay ng aking sarili. At kaya ko itong bawiin. May authority kasi siya Sabi niya, I have the authority to give and to take it back. To give my life and to take it back. So, nakita natin doon. Kaya sabi niya, He was declared to be the Son of God through the resurrection from the dead. So, mayroon pa bang, sa lahat ng propeta, sino ang nabuhay muli? Meron ba? Sino? Sino?
Wala. Si Jesus lang. May panggulo doon, oh. It gives us new life. No? Eternal life. Sabi sa 1 Peter 1:3-5. Nandiyan ata yung verse na yan, Boogie. Yung 1 Peter 1:3-5. Sabi diyan, ayan yan. Blessed be the God and Father. Pag nagbabasa ka ng Biblia, di ba makikita mo to, magkaiba talaga yung Father at Son. Dito pa lang eh. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who, according to His great mercy, has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to obtain an inheritance which is imperishable and undefiled and will not fade away, reserved in heaven for you, who are protected by the power of God through faith for a salvation ready to be revealed in the last time. Alam po yung Bible, present and future. Pag sinasabi niya may tayong salvation ngayon, yung talagang salvation, makikita mo sa last moment. Although, pero ngayon, makakapamuhay ka pa rin na bilang ligtas. At ano yun? Kasama ang tagapagligtas sa buhay mo. Now and future. Actually, ganun din naman sa past. Kaya nga sabi, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Kaya ang pangalan niya galing daw sa verb na to be. Pag ginamit mo yung sa sentence, meron yung tatlong forma. Past, pag sinabing present, pag kunyari is, ginamit mo. Yung is. Pagka naman past tense, gagamitin mo bilang was. Pag naman future, gagamitin mo na will be. Ganyan galing yung pangalan ng Panginoon na mystery. Ba't ganun ang pangalan ng Yahweh? Pagka galing daw yung sa salitang root word na very obscure, pero kinuha nila bilang verb na to be. Kaya sa kanta, who was, who is, and is to come. Blessed be the Lord, God Almighty, who reigns forevermore. Yan, di ba? Who was, who is, and is to come. Yan yung pangalan ni Yahweh. Sa Hebrew nga daw, yung YHWH, na ayaw nilang babanggitin, YHWH, bawal na banggitin sa mga Israelite, o mga Hudyo. Ang pag binasa nila yung, ang tawag nila doon, tetragrammaton na letters, YHWH, binabasa nila yon as Adonai. At ang talagang personal name nila is other word ng Yahweh is Adonai. Kaya pag sinabi niya, Adonai Elohim, and, magkapangyarihang Diyos. Parang ganon. Pero, mas personal. Ay yung Lord God. Translation, Lord God. Kasi Adonai is Lord. Kaya Lord God. Natutuwa ako na discover ko yung TLB Bible app na yan. Kasi naririnig ko yung kanilang, naiisip ko yung kanilang talagang pinanggagalingan bilang mga Hudyo. No? So, ano pa? Balik ulit tayo doon. It will give us an imperishable body. Yan. Di na mabubulok na katawan ng tao. Yung close friend ko, sabi niya, bakit? Tayo naman ay highest form of animal. Ay sabi ko, dyan talaga tayo mag-aaway. Hindi ako pumapayag na ako ay highest form of animal. Kasi sa science, dalawa lang eh. Flora and fauna. Plants and animals. Aba, merong human being. That is very different. Bakit? Siya lang kaya yung pinorm ng Lord na hiningihan ng Diyos para maging living soul. Yung animal ba, ginawang ganon? Wala. Basta, magkaroon ng animal sa lahat ng lupa. Lahat ng klase ng animal sa dagat. Sa lahat ng animal sa air. Ganon lang siya. Hindi siya special sa Diyos.
Pero tayo, nung create tayo ng Lord, pinorma niya yan tayo, galing sa clay. Alam mo, nakikita ko yung mga bata, di ba natutuwa sila sa clay pag nag-form sila doon galing sa clay? Siguro ganoon, parang tuwan-tuwa din ang Lord. Nung pinaform niya yung tao, uy, ang galing, ayan, meron na tayong tao. No? Tapos, hiningahan niya sa ilong, sa nostril. Dumilat na buhay. Yun yung kaibahan. Tapos sabi niya, let us make man according to our image. Yun yung kaibahan. Tayo lang nilalang na nasa image ng Lord. Ang hayop, hindi po. Ang mentality and understanding ng hayop ay very limited. How I wish nakakakita tayo ng pinapanood natin na nagsasalitang daga, nagsasalitang pusa, nagsasalitang mahayop, di ba? Naalala ko na elementary ako, sa yung fable, kung Aesop's Fable, alam niyo yun, meron kaming subject. Yun yung libro ni Aesop na pabula. Ang mga character doon ay mga hayop. Kaya nag-uusap doon mga hayop. Si Aesop, yun yung author. Kaya tawag nila doon Aesop's Fable. O sino yung mga nakakabasa ng gano'n sa elementary? Wala pa? Magbasa kayo. Madaming mababasa. You will learn a lot of things. Mismo yung pabula na yun, daming moral lessons matututunan. Kaya kung natututo tayo sa hayop, how much more matututo tayo sa Diyos at sa kapwa-tao natin, di ba? So, sumunod, saan na? Siyempre, victory. Yan. Victory over death. Di ba sabi na basa natin, tayo ay may tagumpay na sa kamatayan. Kasi nga, hindi na tayo matatakot sa kamatayan. Ang kamatayan na yan ay lagusan. It is only a way. Ang tawag doon. Yung daan, papunta doon sa tunay na buhay natin. Kung hindi ka mamamatay, pwede, kailangan ma-rapture ka. Pero kung hindi ka ma-rapture, mamamatay ka kay Kristo. Kailangan na kay Kristo. Ulitin natin, kailangan mamatay tayo na kay Kristo. If you die in Christ, you shall also live with Him. Praise the Lord. Hallelujah. Kasi mahal tayo ng Diyos. Yan lang dahilan, tanging-tanging dahilan kung bakit. Dahil mahal tayo ng Diyos. Amen. Kaya yung number 1 kanta, victory, victory is mine. Victory, victory is mine. Oh yes, I know, oh Lord, I'm ready for the battle. Victory, victory is mine. Dahil yan kay Jesus. We are victorious. Sa lahat ng hamon natin ngayon, ano yung mga hamon natin ngayon? Bilang estudyante, bilang anak, bilang nanay, tatay, kapatid. Anong mga hamon natin ngayon na hinaharap? Every day I know you are facing such challenges, trials, testings. Bear in mind that Jesus has overcome the world. Not only the tribulation that the world gives, but also the world. And if you have Jesus in you, you are victorious. Amen ba? Sino po dito ang gusto talaga makita yung victory ni Jesus sa buhay niya? Taas kamay daw. Yan number 1. Hallelujah. So, tayo tumayo. At kayo nakakaalam na gusto nyo magkaroon, maranasan ang victory ni Jesus, let us come to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Father in heaven, thank you that just giving us the Lord Jesus Christ makes us victorious. Salamat po. Yung kanyang dinaanan lahat para sa amin, kamatayan para sa amin, at ngayon ay pagkabuhay para sa amin. We receive it all from you, Father in heaven. We know that there is magic, that there is power, that there is something in it, oh God, that we have to realize and we have to experience in our lives. And we ourselves a witness, and where we ourselves say, Father, that the victory of Jesus on the cross and from the grave is true. Salamat, Panginoon. Nawa para sa lahat ay gawin yung totoo sa buhay namin ang katagumpayan ni Kristo. At alam ko naman, Panginoon, na hindi nyo kami bibiguin. Pagtagumpayin nyo po ang bawat isa. Pagtagumpayin nyo po ang bawat isa.
sa bawat hamon, sa bawat hinaharap, sa bawat pagsubok, sa bawat kabigatan, naroon ang tagumpay kay Kristo na siyang tanging katugunan at kasagutan sa lahat ng aming pangailangan. Thank you, Lord. Hallelujah. We bless you, Father in heaven. We bless you, Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Pwede na po tayo mo po. Okay. Handa po natin ating sarili. Para sa mga malalaki, malaking kunin. At tayo maghahanda para sa ating pagsalo-salo ng banal na hapunan sa umaga na ito. Huwag po ninyong inumin, huwag niyong kakainin. Sabay-sabay po natin gagawin yan. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Handa natin ating sarili. Sabi po sa John 11:25, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang nagbibigay buhay at muling pagkabuhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At sinabi din sa unang 1, sabi niya, lahat ng nagtatapat ng kanilang makasalanan, lahat ng umaamin, lahat ng nagsasabi ng kanyang makasalanan, siya ay tapat na tayo kanyang patatawarin at lilinisin sa ating mga kasalanan at kalikuan. Purihin ang Panginoon. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito, at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Tayo manalangin. Ama, salamat sa kapatawaran na laging nandyan sa magitan ng dugo ni Kristo, na hindi kami bibiguin kailanman at humaharap kami sa inyo na nilinis na, hinugasan na, pinaliguan na kami na makapangyarihan dugo ni Kristo na yan. Sapagkat yan ang aming pananampalataya. O sambahin ka. Thank you, Father, for your forgiveness. Hallelujah. At ngayon, tiataas natin ang tinapay sa inyong harapan, Panginoon, nagsimbolo na iyong katawan na pinagkaloob sa amin, pinagpira-piraso para sa lahat na mga mananampalataya. Thank you. And as we take this, O Lord, strengthen our faith more and more. And always remind us, God, that we are part of you, Lord Jesus. In the mighty name of your name. Amen. Ating kainin. Huwag muna tayong inom.
Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na ipinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Tayo manalangin. O Lord, bless this cup, Father. May us be reminded that we are cleansed by your blood, and we are now in a new covenant with you, having the Holy Spirit in our hearts, having Jesus, having God, having the fullness of the Lord in our lives. Salamat, Panginoon, na itong tipanan na ito, Panginoon, naway hindi namin mabali, kundi lagi kami maging tapat dito, Diyos, sa pagkikipagtipan namin sa inyo sa magitan ng pananampalataya namin sa Panginoong Hesus. Salamat po sa kapatawan, kalinisan na nadulot ng iyong banal na dugo. Sa pangalan ni Jesus, taong dalangin, Amen and Amen. Inumin po natin. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Purihin ng Diyos, magandang hapon na ba? Hapon na pala sa atin lahat. Tangaling pala. Naalala ko sinabi ng ating pastora na takot mamatay, ano? Ang Diyos lang pala ang katakot natin bago sa kamatayan. Dati kasi ako, takot ako mamatay noon. Nung tinanggap ko si Jesus bilang tagapagligtas, ngayon, tinatanong ko pa ang Diyos, Lord, kailan ako mamamatay? Gusto ko na, Lord. Gusto ko na, Lord. Ano lang sa akin yan ba? Pero siguro sinabi, Lord, may gagawin ka pa. Hindi pa kita kukunin. Amazing pa. May babasahin ako dito sa awit 116 verse 17. Ito yung panalangin David, ano? Ako ngayon maghandog ng hain pasasalamat. Ang handog kong palaging sa iyo ko ilalagak. Purihin ang Diyos. Gusto sini, ang handog natin minsan may pag-asa talaga na makarating sa ating Panginoon. At ngayon maghandog tayo ng galing sa ating puso dahil si Jesus nabuhay sa atin. Buhay. Siya ang naghawak sa atin ngayon. Tayo manampalataya sa tayo manalangin. Ang banal Diyos na makapangyarihan, salamat sa hapon ito, sa umagang ito. Maraming salamat na ikaw ang nakasentro sa aming puso. Ang salita mo, Panginoon, nakabigay ng kalakasan, nakakabigbigay ng kaluwalhatian sa aming buhay, di lang sa aming buhay, kundi sa aming pamilya. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Ang mga bagay na itong ay handog namin para sa harapan, sa iyo harapan, galing sa aming puso na hindi napipilitan, kundi maluwag sa aming puso. Panginoon, maraming salamat sa oras nito, na ito yung paggaling, na ikaw ang nagpapala sa amin. Pagpalain mo po ang may mga trabaho, lalo na sa mga walang trabaho, Panginoon. Dahil lahat ng bagay, pinapareho mo. Ay sabi mo nga, ang mahirap at mayaman, pares sa iyong paningin. Kaya salamat po, Panginoon, na binigyan niyo kami ng kalakasan sa oras nito upang makapaglingkod kayo ng tunay na puso sa aming kalagayan. Kaya, Panginoon, isasama namin sa inyo ang papurit, paghandog, pasasalamat ng galing sa aming Ama, sa Diyos ng Espiritu Santo, ang aming Panginoon Jesus. Ngayon at magpakailanman, lahat po magsabi ng Amen. At Amen.
Okay, purihin ng Diyos. Mag-pray natin. Ah, hindi ko rin alam kung paano matutuloy yung camp. Pero mag-late announcement tayo later. Later, no? Merong camping ng mga kabataan, pero more on training ito para sa ang merong hawak nito, may organisasyon na ang tawag dito ay No Place Left. Walang lugar na natitira na hindi mapangaralan ng ebanghelyo. Kaya, in-encourage ko kayo. I-sponsoran natin ng church yung pag-attend doon. Ano ba ang date yun, Bella? Nalimutan ko na. Wala na tayo kasing secretary dito. No? Yung ating secretary yan ko sa ating media. Ang camping na yon gagawin diyan sa Gethsemane. Yung prayer mountain dyan. Our very own prayer mountain. Praise the Lord. Actually, yung prayer mountain na yan ay inangkin na rin ng iba yan. Inaangkin din privately ng mayayaman ng tao. Pero, ewan ko, baka paano nabalik ulit sa pagiging prayer mountain. So, ito yung sponsored ng Body of Christ Collaboration. No Place Left, Philippines, Youth Camp 2026. Ang title nito, Supernatural Mission Deployment. Kaya more on training yan. Kaya kung kayo ay gusto nyo makasama sa training, paano mag-share ng gospel, ang registration fee po ay lang naman, 500 pesos only. At ang date po niyan ay May 11 to 14. Yan. Sana anuhin nyo, consider ninyo. Wala pang pasok yun, ano? Apo, ayan. Puti naman. Good. So, sabi ko kasi, nagpaalam din ako sa group namin na total, nahirapan tayo mag-organize ng camping dahil nga medyo magastos po yun eh. Makikicamp na lang tayo dahil ito yung mga trusted natin na partners. Ano ba naman yung makipag-partner tayo? At saka ano yung 500 sa 11, 12, 13, 14? No? Wow! Kakain ba kayo nun o fasting lang? Pero, di ba? Magandang blessing yun. Doon kami, nung nagpa-camp kami, magkano ang ginastos namin sa isang bata? Mahigit 5,000 sa isang bata. 2 nights and 3 days. Meron tayo kasing, siyempre, yung teacher, merong cook. Actually, wala kaming guest. Ay, hindi, isa lang pala, si Pastor Arnold. Siya lang yung tumulong sa akin. Sabi ko, Pastor, tulungan mo nga ako dito. Tapos nandiyan naman si Pastor Acleon nung araw pa yon. So, 3 kaming pastor nun. Tapos sa bawat 6, in every 6, merong isa na para nagli-leader. Kaya maganda kasi kinawaya ko yung konsepto ng ating ng camping. Pagdagising nila sa umaga, after rise and shine, nag-quiet time. Tapos ng quiet time, nagsishare habang nasa meal. Tapos merong assign na maghuhugas ng pinggan, maglilinis ng mga, tapos teaching na yan, halos lahat. Tapos yung last night, siyempre, yun doon yung culmination ng dedication ng bawat isa. Napakasaya, At maka-experience kayo ng gano'n. It is a very, talaga, learnings ng isang bata na habang lalaki tatanda siya. Ito yung isang foundation para sa kanya. Okay, so yung iba pa ay tsaka ko na lang i-announce ulit. Yung iba kasi mayroon din tayong camping sana eh. May pang professional din, kaya medyo magastos din kasi kung lahat yon ay sasamahan ko kayo lahat doon. Pero Lord willing, di ba, nothing is impossible nga, nothing is too difficult for God. Basta ipag-pray lang natin yung ating mga
activities ng Lord of Glory. Okay. So, dako tayo sa pastoral prayer. Tayo po tayo lahat para sa... This is the moment na meron kayong gustong iwanan ng mga dalangin para sa Panginoon, sa dalangin sa Diyos, iwanan nyo sa paanan, sa trono ng kanyang biyaya. At para sa ganon, tayo ay maghahayo ng may katagumpayan. Amen po? Hindi may kabigatan. May katagumpayan, may kagalakan, kagaanan, at katugunan na dala-dala na pag-asa para sa pamilya, para sa mga sa buhay, sa mga kaibigan, at sa lahat na nakapaligid sa atin. And eventually, siyempre, sa buong mundo. Hallelujah. Thank you, Father in heaven. Glory to God. Father, we come to you, Lord. Alam namin, nakinig ka, nakikinig ang patuloy sa amin, O Diyos. Iiwanan namin ang lahat ng aming mga panalangin. Iiwanan namin ang lahat ng aming kahilingan. Lahat, Panginoon, ng mga kabigatan namin, O Diyos, kabagabagan. At lahat ng aming mga gustong idulog sa inyo, O Diyos, ay iiwanan namin sa inyo sapagkat naniniwala kami, nagtitiwala kami, Panginoon. Ikaw lang ang katugunan sa lahat ng yan. Thank you, Father. Hallelujah. Salamat po sa pag-aasang pinagkaloob niyo sa amin sa pamamagitan ng pagkabuhay na muli ni Kristo. Ay meron kami inaasahang magandang, makalangit na buhay na mamanahin sa Kanya. Thank you, Lord. Hallelujah. I-bless niyo po ang bawat isa na sumamba sa Zoom at saka sa personal na pagsamba, physical. At ganoon din sa lahat na sumasamba ng mga anak ninyo sa buong mundo, Panginoon. Ay iwanan niyo, O Diyos, ang dakilang pag-asa ng buhay na yan. Oh, glory to God. Let your children live the resurrected life, Father in heaven, till you come. Hanggang sa kami, O Diyos, ay katagpuin niyo muli. Kami nawa ay mamuhay ng mga binuhay nila muli, O Diyos, mula sa mga patay. Thank you. Thank you, Lord, for hearing us, answering our prayers, and touching us, Lord. Touching us all, O Lord. Na kung ano man ang mga needs ng bawat isa, nawa ay naabot niyo na sila ngayon, Panginoon. At sa amin, pag hiwalay-hiwalay sandali, Panginoon, alam namin na hindi dapat humiwalay sa inyong presensya. At hindi niyo rin naman kami hihiwalayan at iiwanan. Thank you, God. We claim all these things, Father in heaven, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Taas natin ang kamay. O Lord, sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, naglalang ng langit at lupa, narito po kami, Panginoon, sa harapan ninyo, kayo ni Jesus, ng aming Panginoong Jesus, na aming tagapagligtas, at ng manunubos, tagapamagitan ng lahat na nanampalataya sa inyo, at sa banal na Espiritu na siyang pinagkaloob niyo, Panginoon, ngayon magpakailanman upang kami samahan, aliwin at palakasin at bigyan ng kapangyarihan makapamuhay para sa inyo lamang at sa inyong kaluwalhatian, Panginoon. Salamat, salamat, purihin ka at binasbasan niyo kami ng napakadakilang pagpapala niyo, Panginoon, ngayon at magpakailanman. Amen and amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah. At magandang umaga po sa ating lahat.